Musta mga katropa? Nandito na naman ako pero ngayon hindi tayo mag-aayos ng makina. Mayroon lang akong mga tips sa inyo. Kadalasan kasi dati nag-aayos ako ng makina, yung mga nasusunog yung mga motor. Ngayon mayroon ako ituturo sa inyo na yung mga ang mga dahilan kung bakit nasusunog ang motor ng makina ninyo. Sige. Ito, malaga to. Lalo na doon sa mga may tahian, yung mga may-ari ng tahian, kasi madalas sila yung bibili ng motor o magpag-rewind. Siyempre medyo mahal yon kasi nasusunog ang motor nila. Turo ko sa inyo kasi minsan ang nangyari dyan na nasunog yung motor mo, human error. O diba, operator error. Yon ng isa sa mga dahilan kung bakit nasusunog ang motor. Ngayon, umpisa na natin mga katropa. Isa-isahin natin yung mga dahilan dyan. Unang dahilan dyan, ganito. Ganito. Ito yung motor. Ito yung apakan. Di ba? Motornya apakan. Yung mga ibang mananahe, tips ko lang sa mga mananahe. Kayong mga mananahe dyan, yung mga marunong kumulikot, yung iba kasi, yung mga mananahe, itong spring na to, ito yung tension ng pag-aapak. Ito. Di ba? Kita nyan? Kasi yung ibang mananahe, gusto nila, malambot lang yung pag-apak. Kumbaga hindi mabigat. Gusto nila para hindi agad mangangawit ang paa nila. Siyempre isang araw sila nagpadjak ng makina, medyo matigas. Ngayon kung marunong sila dito, ano ba, may iba dyan marunong, luagan nila to. Kita nyo to mga tropa, luagan nila yan para pag ano nila malambot apakan, hindi gano, walang pwersa yung paa, ganun lang. Tema? Gagalaw, diba? Ngayon luagan nila yan. Isa to sa dahilan kung bakit masusunog yung motor kung hindi alam ng mananahe. Kasi, explain ko, bakit siya nasusunog. Kasi kung luagan mo ganyan. Kasi gusto ng operator, magang, apakan, malambot. Yung pulley dito, itong clutch motor, si tao to clutch motor, pag bitawan mo ganyan, didikit na siya doon. Ganyan na, diba? Ganyan na. Kumbaga, pag on mo, nakaganyan na siya. Nakadikit na siya ganyan. Kumbaga, pag on mo dito, naka-clutch na dito, nakadikit na. Sa pag ganyan mangyari, yung motor, hindi under yan pag on mo. Hindi ikot yan kasi nakadikit na itong ganyan. Ngayon, explain ko yan para hindi mo nakita dito. Mayroon ako ditong motor na sira na, nakalas-kalas. Doon ko paliwanag sa inyo. Sandali. Kuha man ako para maintindihan nyo. Yung mas maintindihan nyo ng maayos. Gusto ko kasi, nahirapan ako magpaliwanag. Pero gusto kong mapaliwanag ko pa ng maayos sa inyo para madali nyo maintindihan. Mayroon akong motor dito. Dito. A few minutes later. Mga katropa, ito yung explain nyo. Yung ganina doon, buo man yun. Ito maganda to kasi kalas. Diba ito, nakaganyan yun. Napakan niya. Nakita nyo doon ganina. Pag luagan mo to spring, ay wala na spring dito. Nakaganyan yun. Ibig sabihin, ito yung iikot, puntas pole, ito yung flywheel tawag nito. Pag on mo ng makina, iikot agad to, pero dandahan, ganun. Ganyan, dandahan hanggang bumibilis ang ikot. Ngayon, kung luwagan mo yung spring doon, pag nakalaylay ang ganyan yan, nakadikit, ito, hindi to iikot pag nakadikit yan dito. Kasi ganyan na yun, nakadikit dito. Pag on mo ng makina, hindi to iikot. Kasi mahina kasi to iikot ganyan eh. Kung nakadikit yan, hindi iikot to. Yun ang dahilan kung bakit nasusunog yung motor o masisira yung kapasitor. Dalawa lang yan. Kung hindi masunog yung motor, yung kapasitor ang masunog. Diba? Yun yung unang dahilan kung bakit nasusunog ang inyong motor. Ang tawag niyan, operator error. Human error siguro, ganyan. Kailangan
huwag nyong masyadong luagan yung spring dito, yung tornilyo ng spring. O, diba? Balik tayo dito sa actual na ano. O, ito yun. Huwag nyo masyadong luagan to. Hindi na mo ganyan, o. Hindi na sa babalik. Kailangan babalik siya. Higpitan nyo to. Yung tamang higpit. O, mo? O, higpitan pa. Ganyan yung tamang sit up. Tingnan yung pole ito. Pag-apak mo, tapos bitawan mo yan, babalik. Ya? Babalik. Para pag on mo dito, iikot agad yung motor. Yun ang, kasi pag hindi sa makaikot, kasi nakadikit ng ganon, mga ano lang, wala lang mga segundo lang, mga moy ng motor o masusunog pati kapasitor. Yan yung unang dahilan na masusunog talaga yung motor. Pag naiwanan nyo na, hindi nyo napansin na pag on nyo, hindi pala umiikot yung motor. Yan ang una. Ang una niya, error yan. Ang tawag niyan, operator error kasi in-adjust na dito. Oo. Pangalawa, dito naman tayo sa operator error pa rin. Sa pangalawa, pag upo ng operator, halimbawa, umupo na siya, nakaapak na sa ito agad, nakapatong yung paa niya dito. Ano, ganyan, nakapatong ng paa niya. Hindi pala napansin ng operator. Ngayon pa, pagpatong ng paa niya dito, naapakan niyang ganyan. Tapos in-on niya. Pag on niya, siyempre hindi rin umikot yung motor kasi naapakan niya na to. Hindi rin makaikot agad kasi naapakan niya to. Isa rin yun, hindi alam ng operator na nakapatong pala paa na dito. Pero magkwento-kwento pa yung operator, hindi na napansin. Pag on niya, nakaganyan yan. Yan din na dahilan na masusunog pa rin yung motor kasi hindi siya makaikot yung motor agad kasi nakaapak siya. Pangalawa yon, yan ang human error. Pangalawa. Operator error siguro yun, ganyan. Yan yung mga dahilan. Yan ang problema sa operator kung yan masira talaga yan. Pangatlo, dito naman tayo sa pangatlo. Ang pangatlo naman, hindi ito human error. Kundi problema na talaga sa motor. I-explain nyo bakit problema sa motor. Ganito yan. Yung motor niya may dalawang bearing dito sa loob. Dalawang bearing. Ngayon, yung bearing na yon, pag tumagal kayo gumamit, siyempre, din nyo naman palitan yung bearing yan taon-taon o buwan-buwan, hindi naman kayo nagpalit. Kumbaga, pabayaan nyo lang hanggang tumagal, kung hanggang kailan siya masira, pabayaan nyo lang. Isa din yan dahilan na masisira yung motor. Explain ko dito, may actual pero para makita nyo yung bearing sa loob. Pakita ko ito sa akong mayroon ko dito mga dito, mga tawag niyan, yung mga kalas na mga motor. Dito tayo. Meanwhile, Mga katropa, ito na. Ito na yung pakita ko sa iyo sample. Yung loob doon sa motor. Ito yung dalawang bearing, galingan dito sa loob, balik turo ko ganyan. Tapos ganyan yan. Ito kalas-kalas na kasi ito kasi sira na. Ganyan. Tapos ganyan. Ganyan yan. Yung loob ng motor yon, ganyan yung posisyon niya. Ngayon, ang mangyari kasi pag nasira yung bearing, yun yung pangatlong dahilan. Kasi pag tagal na panahon, pag ginagamit nyo yan, hindi man yung palitan ng bearing yan. Kasi sa kanya napalitan siguro yan kung masira na talaga. Ang payo ko, lalo na yung mga operator dyan, kasi kayo man nandyan sa makina, tawaraw kayo dyan upo. Pakinggan nyo lang yung bearing na medyo maingay na, narinig kayo ng ingay. Sandali lang. Iparinig ko sa inyo yung maingay na bearing. Pag nakarinig kayo ng maingay na bearing, pakiramdam nyo medyo hindi na tahimik, di katulad ng unang naupuan nyo na matahimik pa. Pag maingay na siya, sabihin nyo na lang doon sa inyong mga amo o sa may-ari ng mga makina dyan, ari ng tahian, na papalitan na bearing para maiwasan nyo yung masunog ang motor. Explain ko, patarinig ko sa inyo yung maingay ng motor. Sandali lang dito pandarin na ito isang makina. Mga tropa, ito na. Parinig ko sa inyo yung maingay na motor, kumbaga sira na bearing. Ito ganito yung tunog pag yung bearing nyo medyo kalakalawangin na at pwede na siyang papalitan nyo na lang habang hindi pa
ang bearing nag-stack up. Kasi pag pabayaan nyo na lang ganyan ang bearing na laging ginagamit, maingay, baka mag-stack up yan, masusunog na yung motor. Pero pag yung iba kasi, kahit maingay ng bearing, ginagamit yung ginamit. Kasi pag umandar yan, maingay lang, pero hindi siya makasunog ng motor. Kasi umiikot naman siya, umandar. Ang problema yan, kung buong araw ginagamit yan, tapos natapos ang isang araw, siyempre hindi na gamitin sa gabi. Kumbaga matambay sa gabi, buong gabi siya na hindi umandar kasi wala namang manay sa gabi. Ang problema yan, pero kinabukasan, yung ingay na yan, bearing na yan, kasi bearing ang problema yung ingay na yan, kung hindi yan palitan, pag kinabukasan, pagdating ng operator, pag i-on uli yan, pag on niya uli, yung dahilan yan, kung mag-stack up itong bearing dito, kasi maingay na siya, dami na yung kalawang, wala nang grasa, matigas na siya, kasi maingay na. Pag on ang operator, yan din dahilan na masunog yung motor, kung hindi siya makaikot, dahil yung bearing, itong bearing na, sabat to? Itong bearing na nasa loob, pakita ko sa inyo yung bearing sa loob dyan. Itong bearing na, ito na yung sample natin. Itong bearing na to, pag maingay na to, ito, pakita mo ito. Pag on ng operator, kumbaga, kaya pa i-under yan. Under pa, nagamit. Pag umikot yan, once na umikot yan at saka bumilis, yung ikot, pwede sa gamitin. Ibig sabihin yan, hindi masusunog ang motor dahil nakaikot pa siya ng mobilis kasi ganyan. Ngayon, kung maingay na yung battery mo, pag on ng operator, yung nanahe, pag hindi na kaya ikutin dahil yung mayroon kasi starting capacitor dito, ang umpisa kasi ito pag on mo, dandahan kasi ikot ganyan yan, dandahan. So saka na yung pabilis hanggang bumilis. Kung matigas ng bearing mo kasi wala nang grasa kasi maingay na kasi ano nito, kinalawag na siguro sa dahil sa tagal na panahon. Ang mangyayari yan, pag on ng mananahe, operator, hindi na to iikot kasi yung bearing na dalawa na to, kahit isa dito sa dalawa, matigas na kasi wala nang grasa, masusunog. Yan din ang isang dahilan na masusunog yung motor mo kung hindi mabantayan ng operator. Alam mo, pag on ng operator, hindi niya napansin na hindi pala nakaikot to ng todo. Kumbaga, wala siya narinig ng medyo pag-ingay, masisira pa rin yung motor. Hindi lang masusunog yan. Ngayon, kailangan paalala ko lang sa mga operator dyan, yung mga kasama natin mananahe dyan, kailangan pag on nyo ng switch ng motor dito, pag on yung ganyan, kailangan pansinin nyo, pakinggan nyo na umaandar yung motor. Kasi pag on nyo na wala kayong narinig na umaandar dyan, ibig sabihin yan, hindi umiikot yung motor, patayin nyo agad ang switch. Huwag na nyo talaga patagalin na naka-on yan. Kasi pag nakatagal na ka-on yan, kung masisunog ang motor at saka masunog yung capacitor, alin lang sa dalawa dyan. Tips ko lang sa mga, importante ito sa mga mananahe. Pag on yung, ulitin ko, yung pag on ng switch, pag hindi umugong yung motor, kumbaga walang andar na rinig na parang umandar, kailangan nyo patayin nyo agad yung switch. Okay yan yung paliwanag ko. Ngayon, parinig ko na sa inyo yung maingay na motor. Kumbaga sira na bearing na. Kumbaga walang lang. Umiikot pa siya, pero medyo may tigas na yung bearing na yon dahil kalawang na. Ganito, pakinig kayo mga, importante ito sa mga mananahe, importante ito sa mga operator. Sige, pandarin ko na. Pakinggan nyo. Yan yung tunog ng medyo may sira na bearing. Hindi man siya sira total kasi manikot pa naman. Medyo matigas na yan kasi wala na siyang grasa sa kaluma ng bearing. Pag narinig nyo kayo mga operator na ganyan ang under yung motor nyo, sabihin nyo na lang doon sa may-ari o sino ba dyan o kayo mismo na may-ari ng makina, yung mga sa bahay lang nagtatahe. Huwag nyo na hintayin na huminto yan. Kasi masisira na talaga. Maghanap na kayo kung paano pag-ayos. Yung pag-ayos naman yan, nagpapalit ng bearing yan, turo ko na lang siguro sa inyo sa sunod kong video. Part 2 na lang para kaya na naman yan
turo ko sa inyo mabuti yung pagtanggal ng bearing, pagkalas dito. Turo ko na lang sa inyo yan. Kasi medyo mahaba yung paliwanag natin dito kasi para maintindihan nyo talaga mabuti. Pasensyahan nyo na lang yung mga paliwanag ko. Minsan hindi ko kasi gaano mapaliwanag maayos. Pero sisikapin ko nga maintindihan nyo talaga. Ganito. Ba, ganyan yan. Andar na. Patay. Sige. Siguro kung kasunod ko video, sa kanan natin yan, ayusin. Iyon yung pangatlong dahilan bakit nasusunog ang motor. Pangatlo yun. Siguro, pangatlo lang siguro tayo muna. Kasi yun naman yung dahilan talaga. Madalas na dahilan. Ang susunod kong, continue na lang natin sa susunod, pagkalas ng motor, ng bearing, pagtanggal ng bearing, pakita ko na sa inyo yung kapasitor, o saan banda dyan, saka yung pagpalit ng lining. Ito lahat ito, paliwanag ko sa inyo na sa sunod video ko. Mga katropa, para mababa ng video ko, baka naintindihan na siguro ninyo yan, lalo na sa mga mananahi dyan, at saka yung sa mga may-ari ng mga patahian. Kung nanood kayo sa akin, sabihin nyo to sa inyong mga mananahi. Ito mga sinasabi ko para maiwasan ninyo ng bili ng motor at saka magpa-rewind ng motor kasi medyo mahal yung bibili ka ng bago, mahal din yung magpa-rewind plus labor pa. Para hindi kayo makagastos yun, lalo na sa mga may-ari talaga ng mga tahian. Sabihin nyo na sa inyong mga operator yan para okay. Ngayon, ang susunod na part 1, mag-part 2 na tayo kasi medyo mahaba na yung paliwanag. Marami pa kong gagawin kasi. Okay, katropa, sana naintindihan mo yung mga paliwanag ko sa inyo, mga tips. Sige, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siguro mag-subscribe dyan, mag-like at saka yung yung iba dyan, kung gustong may tanong nyo lang sa akin, mag-comment kayo. Lalo na yung mga sira na makina na mga paktaw-paktaw, paliwanag ko na lang din dito para isahan na lang. Alam nyo yung mga paktaw-paktaw na yan, sa mga high speed, sa mga aging, sa mga piping, maraming dahilan yan kung bakit sila nagpaktaw. Sa tila, sa timing. Mas maganda yan kung mag-comment. Kung hindi ko naman nagawa yung mga video nyo pa, mag-comment kayo dyan sa akin. Tapos mas maganda, videohan nyo yung makina na napaktaw, videohan nyo, ipasada nyo sa tila, tapos i-videohan nyo at saka ipadala nyo dyan sa aking comment yung video. Padala nyo video. Pwede yun, padala nyo dyan para pag nakita ko yon, yung binidyo nyo na sira nyo makina, paktaw-paktaw, kahit anong kasing sira, kailangan i-video nyo yan, padala mo sa comment dyan. Para yun ang gagawin kong ganyan ang gagawin ko. Kasi mahirap yung mag-video ako dito, mag-vlog ako ng mga paktaw-paktaw. Hindi naman katulad nung sa inyong makina na sira. Kasi marami talagang dahilan kung bakit nagpaktaw ang isang makina. Di ba? Ngayon, i-video na lang. Padala sa akin yung pasada para ma-analyze ko. Yan ang gagawin ko ng video para magawa nyo. Sige katropa, comment na lang yan, tanong lang kayo. Pero mas maganda may video kayo padala sa akin. Okay, hanggat sa aking makakaya, gawaan ko yan, tutulungan ko rin kayo para makatulong ako sa inyo. Lalo ngayon mga may pandemic tayo. Sige, sa sunod na lang na ipat-continue natin yan sa part 2. Thank you mga katropa. Hanggang sa sunod na pagkikita. Salamat.